This is Politics for Breakfast with me, Kiko Isaak. Airstrike sa Iran, drone attack sa mga karating na bansa, pagtaas ng presyo ng gasolina, gyera sa Middle East, ang lahat ng iyan pag-uusapan natin dito sa Politics for Breakfast, ang programa kung saan ating susuriin, sisiyasatin at hihimayin ang mga isyong dapat niyong malaman habang nag-aalmusal. Let's get started. Nitong nakaraang February 28, nagsagawa ng sabay-sabay na airstrikes ang United States at Israel laban sa Iran na nagpasimula ng kasalukuyang kaguluhan sa gitnang silangan. Sa unang araw pa lamang ng tinagurian nilang Operation Epic Fury, napatay agad ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei na agad namang pinilitan ng kanyang anak na si Mujtaba Khamenei. Nang araw din yon, nagsagawa ng retaliatory attacks ang Iran sa Israel at base ng mga Amerikano sa Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, United Arab Emirates at Qatar. Sa kasulukuyan, mahigit 3,000 katao na ang nasawi dahil sa digmaan. Mahigit 1,300 sa mga casualties ay mga sibilyan. Bagaman malayo ang Pilipinas sa lugar ng aktwal na sagupaan, papasanin pa rin nating mga Pilipino ang bigat ng digmaan. Tumaas na ng mahigit 60% ang presyo ng crude oil sa world market simula ng magkagera. Dahil inaangkat ng Pilipinas ang supply natin ng gasolina, tiyak na tatamaan tayo ng anumang oil price increase. Bago magsimula ang sigulot sa Middle East, nasa humigit kumulang 60 pesos per liter ang presyo ng diesel dito sa Pilipinas. Ngayon, pumapalo na ito ng mahigit 100 pesos. Malayo man ang mismong digmaan, daman natin ito sa sarili nating bansa. Ang sakit ng kalingkingan ay dama ng buong katawan. Apektado ng pagtaas ng presyo ng gasolina ang presyo ng iba pang produkto. Kapilang na dito ang pamasahe. Para malinaw, mga tsuper ang gumagastos para sa kanilang panggastos ng gasolina. Kapag tumaas ang presyo ng gasolina, syempre hihingi ng aumento sa pamasahe ang mga tsuper para hindi naman sila malugi. Nito ang March 17, inaprubahan na ng Department of Transportation ang piso na dagdag sa pamasahe sa jeepney. Ang dating 13 pesos sa first 4 kilometers, ngayon 14 pesos na. Gayon din sa bigas. Kinukuha ng Metro Manila ang supply nito ng bigas mula sa Bulacan at Nueva Ecija. Hindi makakarating ang bigas sa Metro Manila kung hindi mo ito isasakay sa truck. At hindi aandar ang truck kung wala itong gasolina. Ang resulta, pagtaas ng presyo ng bigas. Ang dating 55 pesos na well-milled rice, ngayon 60 pesos na per kilo. Sa dulo, mga Pinoy consumers ang papasa ng bigat na dulot ng pag-atake ng US at Israel sa Iraq. Ano ang pwedeng gawin ng gobyerno? Maaring magbigay ng ayuda ang gobyerno para may ibsan kahit paano ang pasanin sa ordinaryong Pilipino. Subalit ang tunay na matagalang solusyon ay ang agarang pagtigil sa digmaan at pagkakaroon ng sustainableng kapayapaan sa gitnang silangan. Ito ang Politics for Breakfast. At ako ang inyong host, Kiko Isaak, na nagsabing, sana mura ang iyong almasal. Tara!